Dominant Protector. Credit to the author. 541 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Leandro bro, huwag kang mag-alala. Akala ko ba naayos na natin ito? Naramdaman ni Stanley na kinakabahan si Leandro kaya pinaalalahanan niya ito, kung tatanggapin ka ni Pablo, magiging maayos ang lahat. Kung hindi, pakakawalan na lang natin siya ayon sa plano at sasabihin na niloko tayo ng may-ari ng kuweba. Wala silang ebidensya at baka magpasalamat pa sila sa atin, mga bayani na Nagel iligtas sa mga dalagang nasa kagipitan. Baka mahulog pa sayo si Cheryl. Tumanggo si Leandro. Isa ito sa mga dahilan kung bakit pinili niyang gumamit ng insenso. Kung siya ay tinanggihan ni Pablo, maaari pa rin niyang itulak ang mga responsibilidad sa may-ari ng kuweba at sabihin na silang lahat ay nalinlang, ngunit ang may-ari ng kuweba ay nakulong lamang ang mga babae sa kuweba habang itinatapon ang mga lalaki sa bundok. Bagaman ito ay hahantong sa hinala, ngunit ang hinala ay nanatiling hinala kapag wala silang anumang ebidensya. Wala silang magagawa laban sa kanila nang walang patunay, ngayon ba? Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng mga bola si Leandro para kidnapin siya. Kung nalaman ni Pablo na ang kanyang anak na babae ay ligtas at maayos pagkatapos ng pagpapalaya, naniniwala siya na si Pablo ay hindi isang matigas ang ulo na lalaki at sa kalaunan ay pakakawalan siya. Pagkababa ng bundok, pinara ni Leandro si Stanley ng taxi habang nagmamadali silang bumalik sa paaralan. Para naman kay Cheryl at Yasi, sasanduran ni Uncle Fredo ang mga babae pagkatapos ng klase at sa lalong madaling panahon iuulat ang mga ito na nawawala kay Pablo. Sa panahon ng sesyon ng self-study, kumilos sina Leandro at Stanley na parang wala silang alam tungkol sa nawawalang mga kabataang babae. Sa katunayan, walang estudyante ang nagtanong kung saan sila nagpunta. Maging ang mga guro ay pumikit dito. Naina si Leandro at naisip ang tingnan ang telepono ni Cheryl para masaya. Gusto niyang makakita ng shirtless selfie para matupad ang kanyang mga pantasya. Ngunit nabigo siya. Si Cheryl ay hindi mahilig mag-selfie at ang kanyang mga larawan ay higit sa lahat ay binubuo ng ilang mga normal na larawan ni Yasi, walang katumbas na pantasya. Pinatay ni Leandro ang telepono at nagpas siyang ibalik ang telepono ni Cheryl sa kanyang backpack. Kakaiba kung hawak niya ang phone ng dalaga. Ngunit para sa telepono ni Yasi, si Leandro ay walang mga bola upang silipin. Kung nalaman ni Yasi na ginamit niya ang kanyang telepono, hindi niya ito hahayaang makatakas. Sino ang nakakaalam kung may kakayahan sina Coldy at Master Bing na pangasiwaan si Yasi? Gayunpaman, nagsimulang lumakas ang kuryosidad ni Leandro. Ipinapalagay niya na dahil may mga larawan si Cheryl ni Yasi, si Yasi ay dapat may mga larawan din ni Cheryl. Baka kinukunan nila ang isa't isa. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Leandro ang kanyang kuryosidad. Binuksan niya ang phone ni Yasi at tiningnan ang mga litrato nito. Nanlaki ang mga mata ni Leandro dahil lumitaw si Terence sa gallery ni Yasi. Nagulat ito kay Leandro. Bakit nasa telepono ni Yasi si Terence? Pagkatapos ng ilang pag-swipe naroon si Terence sa paaralan, si Terence ay nag-iiho ng painting at marami pa ring mas lumang mga larawan. Natigilan si Leandro. In love ba siya kay Terence? Ngunit lahat ay posible sa Yasi. Malamang crush iyon. Hindi pa niya nakitang magkarelasyon sina Terence at Yasi. Nakahinga ng maluwag si Leandro. Kung sina Terence at Yasi ay nasa isang relasyon, siya ay nasa matinding kahirapan. Lalo siyang hindi mapakali habang nag-swipe sa gallery hanggang sa napagdesisyonan niyang patayin ang phone ni Yasi. Iniisip niya kung alam ni Cheryl na si Yasi ay lihim na umiibig kay Terence. Ngunit ito ay wala sa kanyang negosyo at hindi rin siya pumapayag na pumasok sa gulo, lalo na kapag ang gulo ay kinasangkutan ni Terence. Paano kung ma-accident na naman siya? Sa wakas, lumabas na ang school. Ibinalik ni Leandro ang mga telepono sa mga bag ng mga dalaga at mag-isang lumabas ng paaralan. Nakita niyang hindi kailangan na dalhin si Stanley sa kanya. Sa katunayan, ang pagdadala kay Stanley ay maaaring magtaas ng hinala. Ang Bentley ni Uncle Fredo ay nakapark sa parehong lumang lugar na 3 taon na ang nakalipas, kaya alam ni Leandro kung nasaan ito.
Huminga siya ng malalim, sinusubukan ang kanyang makakaya upang mabawi ang kanyang kalmado habang naglalakad siya papunta sa Bentley at kumatok sa bintana. May mali ba? Nakilala ni Uncle Fredo si Leandro at alam niyang pamangkin siya ni Gerald pati na rin ang admirer ni Cheryl. Uncle Fredo, ihatid mo ako kay Uncle Charlton, utos ni Leandro na walang puwang sa mga tanong at sumakay sa front passenger seat. Oh, gusto mong makilala si Uncle Charlton? Kumunat ang noo ni Uncle Fredo. Hindi niya akalain na ganito pala kisenggit si Leandro, sumakay ng kotse nang walang pahintulot. Kahit isa si Gerald sa mga shareholder, hindi man lang siya qualified na gawin iyon, di ba? At saka, hindi na isa si Gerald sa mga shareholders, kaya ang intuition ni Uncle Fredo ay nagsabi sa kanya na baka baliw si Leandro o may nangyari. Kaya hindi siya tinutulan ni Uncle Fredo. Sa halip, sinubukan niyang kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Tama ka. Ito ay isang biglaang pagkikita, at kailangan kong kausapin si Uncle Charlton ng harapan. Walang takot na sabi ni Leandro. Oh, hintayin natin si Cheryl. Sabay tayo. Nakita ni Uncle Fredo na medyo may tiwala si Leandro kaya naramdaman niyang hindi na kailangan pang sabihin pa. At saka, wala siyang karapatang magtanong o lumampas sa mga gawain ni Uncle Charlton. Hindi na natin kailangang maghintay, nasa bahay ko si Cheryl. Maangas na sabi ni Leandro. Girlfriend ko na siya ngayon, kaya ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ako kay Uncle Charlton. Kailangan kong pag-usapan ang future natin sa kanya. Napailing si Uncle Fredo at hindi makapaniwalang tumingin kay Leandro. Pero naghinala siya. Naging girlfriend ba talaga si Cheryl? Imposible iyon. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Cheryl, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Yasi at ganoon din ang nangyari. Ibinaba ni Uncle Fredo ang kanyang telepono at same time na sinabi, dahil gusto mong makilala si Mr. Charlton, umalis na tayo. Sabi ko lumipat ka na diba? Bulong muli ni Leandro. Tila nahulog si Uncle Fredo sa kanyang kasinungalingan. Hindi siya sigurado kung gagawin din iyon ni Pablo. 542. Hindi pinaniwalaan ni Uncle Fredo ang kasinungalingan niya. Alam niyang nagsisinungaling si Leandro, ngunit hindi niya makontak ang mga batang mises. Si Leandro lang ang clue niya, kaya kailangan niyang magpanggap na naniniwala siya sa kanya. Kaya, pinaandar ni Uncle Fredo ang sasakyan at sinabi kay Leandro, maaaring nasa kumpanya pa si Uncle Charlton pero hayaan mo akong makasigurado. Oo naman, tawagan mo siya. Naisip ni Leandro na nasa palad niya si Uncle Fredo kaya hindi niya pinansin ang tawag. Ang pagtawag ngayon o mamaya ay hindi mahalaga. Makipagkita pa rin sana siya. Tumanggaw si Uncle Fredo at tinawag si Pablo. Si Pablo ay nagkaroon ng maraming libreng oras kamakailan. Sina Gerald at Guangbo ay pinaalis sa kumpanya, at si Terence bilang pangalawang pinakamalaking shareholder ay ginawa si Pablo na tanging gumagawa ng desisyon sa lahat ng mapagpupulong mula sa board of directors hanggang sa shareholders meeting. Si Pablo lang ang nagpasya sa kapalaran ng kumpanya. Walang maliit na shareholder na tumutol kay Pablo. Alam nila kung ano ang mangyayari kung patutol sila kay Pablo. Sisipain sila sa kumpanya tulad ng Gerald at Guangbo. Wala sa kanila ang gustong maging susunod na target. Si Pablo ay nasa isang shareholders meeting. Walang sapat na lakas ng loob na iyon ang kanilang mga telepono o ipahayag ang kanilang hindi pagkakasundo sa panahon ng pulong. Sinulyapan niya ang caller ID, sinagot niya ang tawag. Fredo, ano yun? Nasa meeting ako. Mr. Charlton, gusto kang makilala ni Leandro. Pinutol ni Uncle Fredo ang paghabol. Sa tingin ko nasa kamay niya ang batang si Miss. Ano? Nasa kamay ni Leandro si Cheryl. Naalarma si Pablo. How dare Leandro kidnap his precious daughter? Kamakailan lamang nangyari ang lahat, ngunit sa labas ng asol, ang kanyang anak na babae ay inagaw. Siya ay naging galit na galit. Gustong magpaliwanag ni Uncle Fredo, ngunit inagaw ni Leandro ang kanyang telepono. Ibigay mo lang sa akin ang telepono, kakausapin ko si Uncle Charlton. Hindi naman tumanggi si Uncle Fredo at pinayagan siyang ilayo sa kanya ang telepono dahil hindi niya alam kung saan inagaw si Cheryl. Tito Charlton, si Leandro.
Magalang na nagsalita si Leandro pagkatapos kunin ang telepono dahil akala niya ay malapit nang maging biyenan si Tio Charlton. Leandro, nasaan si Cheryl? Malamig na tanong ni Pablo, nilaktawan ng anumang maliit na usapan. Tito Charlton, pumayag si Cheryl na maging girlfriend ko at nasa bahay ko siya. Sabi ni Leandro. Pupunta ako para pag-usapan ang engagement natin. Kakapayag lang ni Cheryl. Nagulat si Pablo at nakasimangot. Halika sa kumpanya ko ngayon. Hindi nagpahayag ng pagdududa si Pablo dahil may isang bagay na hindi niya mapagpasyahan sa telepono. Kinailangan itong magkaharap. Hindi pa rin siya sigurado kung anong pakulo ang nilalaro ng batang ito. Sige, papunta na ako. Narinig ni Leandro na hindi siya pinaghihinalaan ni Pablo at inimbitahan pa siya sa kanyang kumpanya. Naisip niya na pinagkakatiwalaan ni Pablo ang kanyang mga salita. Natuwa siya at inutusan si Fredo, narinig mo ba iyon? Sinabi ni Uncle Charlton na dalhin ako sa kumpanya. Okay. Pinili ni Uncle Fredo na huwag magsalita at ibinalik ang kanyang telepono at itinago ito. Nagsimula siyang magmaneho papuntang Pablo Industries. Mas gamaan ang pakiramdam ni Leandro nang makita niya ang mga Pablo Towers na nakataas sa kanya. Naisip niya na siya ay naging opisyal na manugang ni Pablo, at dahil si Uncle Charlton ay walang anak, lahat ng kanyang mga ari-arian ay malapit na sa kanya. Sa puntong ito, napagpasyahan niya na anuman ang mangyari, gagawin niya ang lahat para tanggapin siya ni Pablo bilang kanyang manugang. Si Pablo ay nasa kalagitnaan ng kanyang pagpupulong, ngunit nalaman niya ang balita na ang kanyang anak na babae ay may problema, kaya nawala ang lahat ng interes sa pulong at mabilis na tinapos ito at bumalik sa kanyang opisina. Sa totoo lang, hindi pinaniwalaan ni Pablo si Leandro kahit kaunti. Kung pumayag ang kanyang anak na babae ngayon, gagawin niya ito 3 taon na ang nakalilipas, kaya alam ni Pablo na ang pagkasunduan na maging bagay sa kanyang kasintahan ay ganap na kalokohan. Nagtaka si Pablo kung bakit hindi lumalaban si Fredo. Ang tanging dahilan ay wala na ang kanyang anak na babae. Tiyak na naghihintay si Uncle Fredo, ngunit ang kanyang anak na babae ay wala sa paaralan at pinuntahan siya ni Leandro. Tinawagan ni Pablo ang mga telepono ng kanyang anak at ni Yasi, ngunit dumiretso siya sa voicemail kaya napagpasyahan niyang tama ang kanyang palagay. Pagkatapos ng maraming kaguluhan at maraming hadlang, naging matatag na tao si Pablo. Bagamat naiinis ay hindi niya ito ipinakita sa mukha, tahimik na nakaupo at naghihintay sa pagdating ni Leandro. Pagkaraan ng humigit kumulang 30 minuto, dinala ni Fredo si Leandro sa kanyang opisina. Tito Charlton, kumusta ka na? Magalang na sabi ni Leandro at yumuko na parang manugang niya. Leandro, maupo, pantay na sabi ni Pablo, iminuwestra ang upuan, at sinabi kay Fredo, ibuhos mo kami ng tsaa. Paano ko may istorbo si Uncle Fredo, kaya ko naman sarili ko. Natuwa si Leandro. Hindi kaya tinanggap siya ni Uncle Charlton. Ano ang Uncle Fredo kay Uncle Charlton? Paano niya papayagan si Uncle Fredo na buhusan siya ng tsaa? Nakilala niya si Uncle Fredo sa pamamagitan ng kanyang tiyuhin na si Gerald, at nalaman niya na si Uncle Fredo ay isang makapangyarihang tao sa kumpanya kahit na siya ay tsuper lamang. Siya ang kanang kamay ni Pablo. Walang maglalakas loob na hilingin kay Uncle Fredo na ihain sila ng tsaa dahil siya ang lalaking nagsilbi kina Pablo at Cheryl. Ngayong hinihiling ni Pablo kay Uncle Fredo na ipaghain siya ng tsaa, maaaring tinanggap siya ni Pablo bilang kanyang manugang. Nasa sabik si Leandro. Hindi man lang siya kumibo at pinagkatiwalaan siya ni Uncle Charlton. Habang nagpapantasya pa rin siya, malamig na tinanong siya ni Pablo, inagaw mo ba ang anak ko? Kukunin na sana ni Leandro ang tasa ng tsaa kay Fredo ngunit nalaglag ito sa gulat. Bumagsak ang tasa sa lupa at nabasag. Tio Charlton. Huwag kang mag-akusa ng mga tao ng basta-basta, paano ako makakagawa ng ganoong krimen? Ganon. Kung gayon nasaan ang aking anak na babae? Tinitigan ni Pablo ang mga punyal kay Leandro. Natulala si Leandro habang ang death glare ay nababato sa kanyang kaluluwa. Ibinaba niya ang kanyang ulo, masyadong natatakot na tumingin sa mga mata ni Pablo. 543. Sinasa bahay ko siya. Sabi ko sa'yo, magkarelasyon kami ni Cheryl, napapikit si Leandro at mahinahong sinabi.
Alam niyang dapat na niyang ihinto ang pagbaba ng kanyang ulo kung hindi ay matapos na ang lahat. Relasyon. Anong relasyon? Tanong ni Pablo. Boyfriend at girlfriend. Ipinakita ni Leandro ang kanyang sarili na komportable. Ano sa tingin mo ang maaaring maging relasyon ng isang lalaki-babae? Bakit siya nasa bahay mo? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Hindi pa rin naniwala si Pablo kay Leandro. Siya ay pagod at nakatulog. Alam mo, ang mga babae ay hindi makagalaw ng maayos pagkatapos ng kanilang unang pagkakataon. Nahihiyang sabi ni Leandro. Una, nahihiya siya, at pangalawa, natakot ako na hindi siya makagalaw ng maayos, kaya pinatulog ko siya sa aking bahay. Oo, talaga. Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Pablo. Hindi siya naniniwala na ang kanyang anak na babae ay matutulog sa sinumang random na lalaki. Kahit na siya ay nasa hustong gulang na, hindi niya basta-basta gagawin iyon. Kahit na ginawa ito ng kanyang anak kay Terence, maghahinala pa rin si Pablo, hindi pa banggitin na si Leandro ito. Maliban kung ang kanyang anak na babae ay nadroga. Sandali. Gamot. Ginamit ba ni Leandro ang dirty trick na ito? Galit na galit si Pablo at nanumpa na gagamitin ang lahat ng kanyang mga ari-arian para patayin ang batang ito kung gagawin niya talaga iyon. Nakonsensya si Leandro matapos makita ang galit na mukha ni Pablo at sinabing, Tito Charlton, huwag kang mag-alala. Magaling siya, medyo pagod lang at natulog. Then tell me, kailan kayo nagkasama? Paano pumayag ang anak ko? Natagpuan ito ni Pablo na katawa-tawa. Isa siyang veteranong negosyante at eksperto sa pagbabasa ng mga ekspresyon ng mukha. Maaaring mapansin ni Pablo kung may mali kapag kaharap ang isang matandang sorrow sa industriya, lalo na si Leandro, na isang magandang batang mag-aaral sa high school. Madali niyang nasabi na nagsisinungaling si Leandro sa simula pa lang. Siyempre, ang kasinungalingang ito ay may dalawang posibilidad lamang at hindi sigurado si Pablo kung alin. Ang mas mabuti ay ang kanyang anak na babae ay ganap na maayos at si Leandro ay nambobola. Ang masama pa ay nagsasabi si Leandro ng kalahating katotohanan. Talagang ginawa niya ito kay Cheryl, ngunit sa mga pamamaraang hindi ka panipaniwala. Tito Charlton, alam mo na matagal ko nang hinahabol si Cheryl. At malapit na tayong magtapos. Kaya naisip ko na magandang pagkakataon ito para magtapat bago maging huli ang lahat. Alam ni Leandro na maaaring itanong ito ni Pablo, kaya't naghanda siya ng maaga at sinabing, ilang araw lamang ang nakalipas, noong Arbor Day, nagsagawa ako ng isang night festival para ipagtapat ang aking pag-ibig. Gumamit ako ng mga paputok upang mabuo ang Cheryl, mahal kita. Lahat ng naroon noong gabing iyon ay maaaring maging mga saksi ko para patunayan iyon, na antig si Cheryl sa aking pag-amin, tinanggap ang aking pag-ibig, at naging kasintahan ko noong araw na iyon. Ganun ba? Nakita ni Pablo na si Leandro ay tuloy-tuloy na nagpapaliwanag at hindi maiwasang maniwala sa kanya ng kaunti. Naniniwala siya na talagang nag-confess si Leandro, ngunit sigurado siyang hindi tinanggap ng kanyang anak. Siyempre, umiiyak si Cheryl nang tanggapin niya ako. Maangas na sinabi ni Leandro, 3 taon ko na siyang hinahabol, kung tutuusin. Kahit sinong babae ay mahuhulog sa akin ng ganoong pag-amin. Oh, and you guys went to a hotel today. Tumango si Pablo at nagtanong. Hehe, hindi hotel, kundi bahay ko. Nahihiyang tumango si Leandro. Tito Charlton, naniniwala ako na pareho ka sa akin, tama. Dahil opisyal na kaming mag-asawa ni Cheryl, go with the flow na lang tayo. Huwag kang mag-alala, hindi ako tataka sa responsibilidad na ito. Oh, tumango si Pablo. Nang maisip ni Leandro na mayroon siyang ganap na pagtitiwala ni Pablo, nagtanong si Pablo, si Cheryl at ikaw ay nakipag-oks at sumama si Yasi. Yasi. Nagsimulang pagpawisan si Leandro. Kung pupunta sila ni Cheryl sa isang hotel, saan pupunta si Yasi? Si Pablo ay nagsimulang iugnay si Yasi sa pagtatanong din. Hindi isinama ni Leandro si Yasi sa kanyang plano. Gusto lang niyang dalhin si Cheryl sa kuweba at ikulong ito. Sa kanyang sorpresa, hindi hiniling ni Cheryl kay Yasi na bigyan sila ng ilang privacy at hayaan ng usiserong si Yasi na sundan sila. Walang choice si Leandro kundi ikulong din siya.
Kung hindi, maaaring naiulat na ito ni Yasi kay Pablo. Noong una, inakala ni Leandro na ang pagsasara kay Yasi ay hindi malaking bagay at hindi gaanong makakaapekto sa kanyang plano. Pero ngayong nagtatanong si Pablo, alam niyang mali siya. Hindi ganoon ka-simple. Hahanapin sana ni Pablo si Yasi sa sandaling mawala si Cheryl. Ngayong nawawala na rin si Yasi, nagsisimula ng malaglag ang kanyang kasinungalingan. Hindi na niya kailangang isama si Yasi para makipag-oks kay Cheryl. Imposibleng magdala ng third party kapag gumagawa ng ganoong bagay. Pwede bang threesome? Ngunit pagkatapos itong pag-isipan, natanto niyang imposible ito. Tsaka wala naman siyang nararamdaman para kay Yasi, paano kaya niya ito nakipagtatlo? Sinubukan ba niyang maghukay ng sarili niyang libingan? What's wrong? Speechless. Hindi ka nagplano ng maayos, di ba? Wala kang sasabihin ngayon. Ngumuso si Pablo. Seryoso ka bang ipinakita sa akin ang laro ng iyong anak? Ito ay masyadong madali. Okay, dahil nalantad ako, ang galing, kaya ko nang itigil ang pagsisinungaling. Ipinakita ni Leandro ang kanyang tunay na kulay ng walang pag-iingat at nasira. Inagaw ko silang dalawa. Pero magpahinga ka lang, hindi ko sasaktan si Sho at mahal ko si Cheryl. Anong ginawa mo kay Cheryl? Tumalon si Pablo sa kanyang mga paa. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas ang loob ni Leandro na kumikidnap sa kanilang dalawa. Hindi siya sigurado kung ano ang ginawa ni Leandro sa kanyang anak. Ano? Anong magagawa ko? Maangas na sabi ni Leandro mula nang ihayag niya ang kanyang intensyon. Walang kwenta ang paglalaro ng maganda ngayon. Kapag magkasama ang isang lalaki at isang babae, ano sa tingin mo ang ginagawa nila? Tio Charlton. Nagdilim ang mukha ni Pablo. Talagang hindi niya nakita ito na nanggaling kay Leandro at sumigaw, "You dare." 544. Ginawa ko, walang dapat ikatakot, pagsisinungaling ni Leandro. Uncle Charlton, since you know, I'll tell you everything, just accept me as your son-in-law, as you have no choice. I did it without condom, kaya kahit ikaw bilang lolo ay hindi tanggapin ang baby, my dad would love to have a apo. Kung mayroon kang mga bola upang gawin ito at pumunta sa aking opisina, hindi ka ba natatakot na ipadala kita sa istasyon ng pulisya? Hindi masabi ni Pablo kung nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling si Leandro, ngunit labis siyang nasaktan. Hindi man lang siya nasaktan nang sinubukan ni Gerald na kunin ang kanyang kumpanya. Medyo nanghihinayang at nalulungkot siya noon, ngunit sa ngayon ay gusto niya masakal hanggang mamatay si Leandro. Hehe, alam kong hindi mo gagawin iyon. Umiling si Leandro. Uncle Charlton, sikat ka sa buong Starfield, at ang Pablo Industries ay isa sa Fortune 500 na kumpanya, napakaraming tao ang nakatutok sa iyo. Naniniwala ako na hindi mo ipapahiya ang sarili mo, Uncle Charlton. At saka, ang pagpapakain sa isang babaeng aphrodisiac o ang tinatawag na love drug, ang aking krimen ay mapapaupo lang ako sa kulungan. Ngunit ang ilang taon ay mahahanap mo na lang ako sa kulungan. Paraan, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang aking ama ay nagtatrabaho sa Coldy at Master Bing ngayon, sa tingin ko ay hindi papansinin ni Master Bing ang aking pagkakulong, tama ba? Siyempre, narinig na ni Uncle Charlton ang tungkol sa Master Bing dati. Ang deal na ginawa ni na Gerald at Coldy ay dahil sa Master Bing. Si Master Bing ay ang bastos na anak ng pinuno ng isa sa mga marangal na bahay. Ang marangal na bahay ay may napakalaking impluwensya sa lipunan. Si Master Bing lang ang napakalakas, kaya naman hindi umaksyon si Pablo laban sa kanya matapos malaman na siya ang pinuno ng buong Pocona. Kahit na lumalaban sa Coldy, si Pablo ay matatalo ng husto, lalo pa kapag ang tao ay si Master Bing. Nasa lehitimong negosyo si Pablo. Wala siyang hawak na kapangyarihan o awtoridad sa mga taong underworld tulad ng Coldy at hindi niya nilayo na sumama sa kanila. Nagsimulang magtaka si Pablo. Kailan nagkaroon ng koneksyon ng ama ni Leandro kay Master Bing? Aling bahagi ng Fabian ang pinahahalagahan ni Master Bing? Napansin ni Leandro ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Pablo. Busog na busog siya at nagpatuloy sa panunuya, "Tito Charlton, pag-isipan mong mabuti bago ako sagutin.
Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung idmande mo ako, pupunta ako sa kulungan, na puno ng mga taga-Coldy, at mag-e-enjoy ako sa buhay ko doon. Ngunit para sa iyo, nasaktan mo si Coldy at naantala ang plano ni Master Bing. Hindi gaanong kailangang sabihin. Alam mo ang kahihinatnan. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung sasaktan mo ang anak ko, malugod kong isakripisyo ang lahat para mabayaran ka. Pinandilatan ni Pablo si Leandro. Hindi niya gustong gawin ang mga bagay sa ganitong paraan, ngunit para sa kanyang anak na babae, handa niyang isuko ang lahat. What's the point? Hindi man lang ako nakakahiya bilang manugang mo. Since the deed's done, bakit hindi mo na lang ako tanggapin at pumayag sa engagement natin? Kalmadong payo ni Leandro, ang tatay ko ay hindi na siya ang normal na showbiz CEO na dati. Ang pamilya ko ay may malakas na patron na sumusuporta sa amin at hindi ito mas mababa sa House Charlton. Ano sa palagay mo? Hindi ba ako nagsasalita ng makatwiran? Hindi naman. Malamig na sinabi ni Pablo, kung talagang ginawa mo ito kay Cheryl, kahit sa iyong patron, babayaran kita. Hindi ako nagbibiro. Kailangan ba yon? Natakot si Leandro na tumingin sa mga mata ni Uncle Charlton at binigyan kami ng mahinang tawa. Dapat mong malaman na ang iyong anak ay hindi na birhen. Kung pipilitin mo pa, masisira mo lamang ang iyong reputasyon pati na rin ang kay Cheryl. Nagkagusto siya sa akin, at imumulat mo ang iyong mga mata at titingnan ang iyong sitwasyon, igagalang pa rin kita bilang aking biyanan. Kung hindi, maaari nating ipagpatuloy ang laban na ito. Oo naman, gusto kong makita kung sino ang darating para sakupin ka. Si Coldy ba o si Master Bing? Dahan-dahan ang sabi ni Pablo. Nagsimulang magpanik si Leandro. Bakit napakatigas ng ulo ni Pablo? Naisip niyang uunahin ng mga negosyante ang kanilang kita at hindi kakalabanin. Pinakamabuting sundan niya si Leandro para makamit ang win-win scenario, kaya bakit niya sinubukang isabotahe ang mga bagay-bagay at lumubog ang magkabilang barko. Ngunit kumilos siya ng normal at nagtanong, Tito Charlton, napagpasyahan mo na bang idmande ako? Hayaan mo akong mag-isip, pwede ka nang umuwi. Tumigil si Pablo sa pananakot sa kanya at pinaalis siya gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ang ugali ni Pablo ay nagpagulo kay Leandro. Ano ang ibig niyang sabihin? Tinanggap ba niya ako o tinanggihan? Bakit niya ako biglang pinalis? Alam ni Leandro na sa pag-utos sa kanya ni Pablo na umalis, pinilit niyang manatili, ito ay magtataas lamang ng hinala ni Pablo. Nahulaan niya na si Pablo ay hindi mapag-aalinlanganan sa problema at win-win scenario na biglang dinala sa kanya. Marahil ay binabalanse niya ang mga pagkalugi at kita ng paglubog ng dalawang barko o pagtanggap sa kanya bilang manugang. Nakahinga ng maluwag si Leandro sa pag-aakalang may pagkakataon pa siya at sinabing, sige, pag-isipan mong mabuti, Tio Charlton. Kung kailangan mo akong ipadala sa kulungan, isipin mo ang mga kahihinatnan mo. Nanatiling tahimik si Pablo, kaya walang choice si Leandro kundi ang umalis sa kanyang upuan. Hindi niya natuloy ang plano niya sa ugali ni Pablo. Naisip niya na kung tatanggapin siya ni Pablo, pupunta agad siya sa kuweba at makipagtalik kay Cheryl. Ngunit kung tumanggi si Pablo, ilalabas niya kaagad si Cheryl at magtitiwala kay Pablo. Wala siyang gagawin laban sa kanya kung bumalik si Cheryl sa kanya ng ligtas at maayos. Kung si Cheryl ay naibalik ng ligtas at maayos at si Pablo ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob, ang kanyang mga aksyon ay hindi matitiis at hindi katanggap-tanggap. Hindi matutuwa sina Master Bing at Coldy tungkol dito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagkaroon siya ng lakas ng loob para agawin si Cheryl. Matapos makilala sina Coldy at Master Bing, naging mas matapang siya. 545. Mr. Zong, sa ganitong paraan. Sumenya si Uncle Fredo. Tumanggaw si Leandro, na natiling tahimik habang naglalakad palabas ng opisina. Nag-alinlangan siyang ibabalik siya ni Uncle Fredo, at ayaw niyang magpakatanga sa pagtatanong. Sundan mo siya. Alamin ang tungkol kay Cheryl, utos ni Pablo pagkaalis ni Leandro. Oo, Mr. Charlton. Tumanggaw si Uncle Fredo at umalis. Tumawag siya sa kalapit na Leandro, G. Leandro, hayaan mo akong pabulaykan ka.
Tuwang-tuwa si Leandro. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ba ito na nakikipagkasundo si Pablo? Natuwa si Leandro. Naisip niya na ang posibilidad na pumayag si Pablo ay mas malaki ngayon at puno ng kumpiyansa. Kung gayon, guguluhin ko si Uncle Fredo. Si Leandro ay umaarte na bilang manugang ni Pablo. Hindi nagkomento dito si Uncle Fredo at sumabay sa niya pababa at sumakay sa sasakyan. Mr. Zong, saan tayo pupunta? Bahay. Naisip ni Leandro, hindi ko kayang makita sa kanya na may mali. Hinihintay pa ako ni Cheryl sa bahay, kaya kailangan kong bumalik kaagad. Kung nagugutom siya, kailangan kong magluto ng instant noodles para sa kanya. Oh, dahil nasa bahay mo si MS Charlton at hindi pa kumakain, sundan mo ako sa hotel para mag-takeout, sabi ni Uncle Fredo. Araw-araw ko itong kinukuha para sa kanya. Sige, kukunin ko. Tumanggaw si Leandro at tuwang-tuwa na handa na ang kanyang hapunan. Matapos makuha ang hapunan mula sa Pablo Hotel, ipinadala ni Uncle Fredo si Leandro sa kanyang villa. Habang susundan na sana ni Uncle Fredo si Leandro sa villa, hinarang siya ni Leandro. Mr. Zong, kailangan kong makita si MS Charlton at tanungin siya kung may kailangan ba siya. Madilim na ngayon at natatakot ako na imposibleng makauwi. Kailangan ko siyang bilhan ng mga gamit sa banyo, paliwanag ni Uncle Fredo. Oh, hindi na kailangan. Hindi pinapasok ni Leandro si Uncle Fredo. Paano kung umakyat siya at hindi niya mahanap si Cheryl? Pagkatapos ang pusa ay wala sa bag. Ikinawi niya ang kanyang kamay at sinabing, Uncle Fredo, hubad na siguro si Cheryl ngayon, hindi masyadong angkop na umakyat ka. Naku, maiwan ko muna kayo, yayain mo siyang magbihis. Mungkahi ni Uncle Fredo. Ito. Ang kanyang katawan ay hindi handa. Alam mo kung paano ang unang pagkakataon ng isang babae, ito ay hindi maginhawa para sa kanila. Paliwanag ni Leandro, at saka, may dala akong sabon at shampoo para sa kanya, magagamit niya ang sa akin. Ganun ba? Di bale, baka umakyat ka na. Inabot ni Uncle Fredo ang takeout kay Leandro at bumalik sa sasakyan. Kinuha ni Leandro ang pagkain, dumiretso sa kanyang silid, at pumunta sa kanyang bintana. Nakahinga siya ng maluwag matapos makitang wala na ang sasakyan ni Uncle Fredo at naisip niya, sa wakas, wala na siya. Malapit na akong mabaygo, buti na lang matalino ako. Kung hindi, ang lahat ng aking pagsisikap ay nasayang. Ang kailangan lang niyang gawin ay mag-stall ng 2 araw, maghintay sa huling desisyon ni Pablo, at pagkatapos ay matatapos na ang lahat. Binuksan ni Leandro ang takeout box at nalaman niyang medyo masasarap ang pagkain at sinimulan itong lagop. Sa totoo lang, pandaraya ang pag-alis ni Uncle Fredo. Hindi talaga siya umalis, ngunit nagmaneho at pumarada sa kanto. Bumaba siya ng sasakyan at nagtago sa likod ng isang transformer box. Tumingin siya sa mga bintana sa ikalawang palapag at nakitang nandoon pa rin si Leandro. Nakahinga siya ng maluwag. Natakot siya na baka umalis na si Leandro, pero parang ayaw agad umalis ni Leandro. Hindi siya sigurado kung dahil ba ito sa pag-iingat o iba pang dahilan. Iniulat niya ang kasalukuyang sitwasyon kay Pablo at nanatiling nakatago sa likod ng transformer box, naghihintay sa susunod na hakang ni Leandro. Ang punto ng ipinadala siya dito ni Pablo ay para matuklasan niya ang nangyari kina Cheryl at Yasi. Hindi naniniwala si Pablo na hanggal si Leandro para iwan sina Cheryl at Yasi sa sarili niyang bahay. Siya ay maghuhukay ng sarili niyang libingan sa paggawa nito. Lahat ng ito ay kasinungalingan na nilikha ni Leandro. Si Pablo at Uncle Fredo ay hindi sigurado kung may ginawa si Leandro kay Cheryl. Kaya pinaponte niya si Uncle Fredo upang buntot kay Leandro at alamin kung saan sila nakakulong upang sila ay mailigtas. Sa kabilang banda, si Leandro ay hindi sapat na hanggal upang alertuhan ang kanyang kaaway. Bagaman nakita niyang wala na ang Bentley ni Uncle Fredo, hindi na lang siya pupunta sa kuweba. Walang silbi ang pagpunta sa kuweba bago nakapagdesisyon si Pablo. Bukod dito, may sapat na tubig at pagkain sa kuweba para mabuhay ang mga babae, kaya hindi ito ipagsapalaran ni Leandro. Pagkatapos ng hapunan, nanood si Leandro ng ilang horror movies at natulog.
Si Fabian ay abala sa pagtalakay ng kanilang darating na proyekto kasama sina Master Bing at Goldie, kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makauwi. Ang isang gininto ang pagkakataon na magkaroon ng isang relasyon sa kanila ay mahirap makuha, kaya paano niya ito hahayaan? Napansin ni Uncle Fredo na dumidilim ang mga ilaw sa villa ni Leandro, ngunit hindi siya nagmadaling kumilos. Sa halip, isang oras siyang naghintay, sinisiguradong nakatulog na talaga siya bago palihim na pumasok sa kanyang villa. Umakyat siya sa bintana ni Leandro at sinilip ang loob. Nakita na lang niya si Leandro na natutulog mag-isa sa isang single bed. Walang ibang tao sa loob ng bahay. Napagpasyahan ni Uncle Fredo na tama ang kanyang palagay. Si Cheryl ay hindi nakakulong sa kanyang bahay, ngunit hindi rin siya 100% sigurado, kaya't handa siyang pumasok sa villa at maghanap kung sakaling siya ay mali. Si Uncle Fredo bilang isang Golden Class External Master ay hindi kilala ng iba maliban kay Pablo. Sa katunayan, kahit si Pablo mismo ay hindi alam kung gaano kalakas ang nabawi ni Uncle Fredo. Hindi naman siya sinabihan tungkol sa concept ng class division. Hawak ni Uncle Fredo ang kapangyarihan ng isang late-phase Golden Class Master, ngunit kung ang isang External Master ay gustong makapasok sa Mystic Class, nangangailangan ito ng angkop na sandali. Kaya't ang isang Mystic Class Martial Arts Master tulad ni Gonggao ay kakaunti at malayo sa pagitan. Dahil nakatutok lamang si Uncle Fredo sa kanyang katawan, ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay hindi naiiba sa mga normal na tao, kaya kahit si Terence ay hindi napansin ang kanyang tunay na lakas. Kapag ginamit ni Uncle Fredo ang kanyang lakas, mararamdaman ni Terence ang kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, hindi kailanman ipinakita ni Uncle Fredo ang kanyang lakas sa harap ni Terence, kaya naman hindi pa rin alam ni Terence ang tunay na lakas ni Uncle Fredo. Hindi isang mahirap na gawain para sa isang late-phase Golden Class Master na maghanap ng paggalaw sa villa. Nakumpleto ni Uncle Fredo ang kanyang paghahanap at tuklasan na may nakatagong silid sa likod ng aparador sa silid ni Beifa. 546. Gayunpaman, mayroon lamang mga ginto, alahas, pera, at mga ari-arian sa nakatagong silid. Si Uncle Fredo ay hindi interesado sa mga ito. Matapos kumpirmahin na hindi nakakulong si Cheryl sa villa, nagmamadaling lumabas si Uncle Fredo. Napagpasyahan ni Uncle Fredo na imposibleng makulong ang dalawang tao dito. Wala kahit isa ang may tatago dito. Malaki kasi ang floor space ng villa ni Leandro at nakaposisyon ang mga kasangkapan na may malawak na gap sa pagitan nila, kaya imposibleng may tago doon na may ganoong klase ng disenyo. Pagkalabas ng villa, tinawagan ni Uncle Fredo si Pablo. Buong gabing walang tulog si Pablo, naghihintay ng magandang balita mula kay Uncle Fredo. The moment his phone rang, he was relieved dahil ibig sabihin lumabas na ang resulta ng investigasyon. Kung ang kanyang anak na babae ay nasa bahay ni Leandro o wala ay isang magandang balita. Hello, Fredo. Kumusta? Pabulong na tanong ni Pablo. Wala si MS Charlton sa villa. Walang aksyon si Leandro. Natulog siya pagkatapos kumain ng hapunan. Nagbigay si Uncle Fredo ng maikling buod ng buong investigasyon. Oh! Ibig sabihin ba niya na igaganapin si Cheryl sa ibang lugar? Nakahinga ng maluwag si Pablo. May posibilidad na hindi pa nagagawa ni Leandro ang kanyang anak na babae. Ang mga teenager ay palaging malilibog kaya hindi naniniwala si Pablo na mapipigilan ni Leandro na pumunta sa pangalawang pagkakataon pagkatapos ng kanyang unang pagkakataon. Mahimbing pa siyang natutulog sa bahay. Sa kabila ng ugali ng isang lalaki, kung nagawa niya ito noon, hindi maikakailang gugustuhin niyang gawin ito muli. Kahit na nagpasya si Pablo na ipadala siya sa bilangguan, tiyak na susuntukan niya ito ng paulit-ulit hanggang sa siya ay masiyahan. Kung tinanggap sana siya ni Pablo bilang kanyang manugang, normal lang sa kanya ang makipagtalik dito. Paano siya makakalaban? Ito ay dapat na iyon. Sinabi ni Uncle Fredo, Mr. Charlton, sa tingin ko ay ligtas pa rin si MS Charlton mula sa Leandro. Sa tingin ko rin. Ngumiti si Pablo. Fredo, mabuti ang ginawa mo. Sumunod ng mabuti kay Leandro ngayon, laging maging aware sa kanyang mga galaw. Naiintindihan ko, Mr. Charlton. Magpahinga ka.
Naunawaan ni Uncle Fredo ang kahalagahan ng responsibilidad na ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay dumikit ng mabilis kay Leandro at tiyak na matutuklasan niya ang lokasyon ni Cheryl. Si Uncle Fredo ay hindi nag-alala na si Leandro ay magpadala ng iba kay Cheryl dahil ito ay isang pagkidnap. Kinailangan niyang hawakan ito sa kanyang sarili. Hindi naman siya pwedeng umasa na lang sa iba, di ba? Kaya't hindi sila gaanong nag-alala, alam nilang hindi pa ginagalaw ni Leandro si Cheryl. Kahit na hinawakan siya nito, walang kabuluhan ang pag-aalala. By the way, Mr. Charlton, sasabihin ba natin kay Mr. Linford? Tanong ni Uncle Fredo. Not now. Terence has his own issues to handle. I'm looking forward to his business and not staying beside Cheryl all the time being a follower. Bagamat hindi alam ni Pablo ang ginagawa ni Terence, alam niya na hindi gagawa ng walang kwentang bagay si Terence. Bukod dito, ang mga lalaki ay kailangang maging malaya. Hindi naman sila pwedeng umasa lang sa mga babae, di ba? Napansin. Pinaalalahanan lang ni Uncle Fredo si Pablo, ngunit dahil nagpa siya si Pablo na huwag sabihin kay Terence, pinili niyang manahimik. Kinabukasan, nagising si Leandro at pumasok sa paaralan gaya ng dati. Si Fabian ay abala sa kumpanya ni Master Bing, kaya't wala siyang oras para ipadala si Leandro sa paaralan. Pumara ng taxi si Leandro para makarating sa paaralan. Sinundan siya ni Uncle Fredo papunta sa paaralan mula sa malayo habang ang mga tanong ay pumasok sa kanyang isipan. Bakit pumapasok si Leandro sa paaralan? Hindi ba siya nag-aalala kay Cheryl? Sa katunayan, si Leandro ay nag-aalala tungkol kay Cheryl, ngunit ito ay walang kabuluhan hanggang si Pablo ay nagpasya. Hindi niya matuloy ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Ang tanging magagawa niya ay ipagpaliban ito. Hindi nararapat na tiktikan ni Uncle Fredo si Leandro sa paaralan, ngunit si Pablo ang pinakamalaking shareholder ng paaralan. Nakahanap si Uncle Fredo ng ilang taong magtatrabaho para sa kanya na nag-espy kay Leandro. Ang mga taong ito ay nakipaglaban upang gawin ang trabahong ito. Siyempre, mayroong direktor na ito, si Zillian Wang. Kanina pa niya hinihintay ang gininto ang pagkakataong kumatok sa kanyang pintuan. Ibinuka niya ang kanyang dibdib at tinanggap ang responsibilidad, nangako si Uncle Fredo na maniktik sa mga galaw ni Leandro. Walang pakialam si Zillian kung sino ang magsasabi sa kanya. Walang kahihiyang pumasok siya sa ika-5 baitang ng ika-12 baitang at nakinig sa lektura. Hindi karaniwan para sa isang punong guro na suriin ang mga klase, ngunit para sa isang punong guro na mag-check para sa isang buong araw ay talagang isang bagay, ang unang pagkakataon sa kasaysayan. Gayunpaman, walang pakialam si Zillian sa iniisip ng mga tao. Umupo siya sa pinakahuling row at hindi umalis sa upuang iyon. Nagkataon namang nakaupo siya sa tabi ni Leandro. Nagtaka ito kay Leandro kung ano ang nangyayari. Binalak niyang pag-usapan ang mga bagay-bagay kay Stanley, ngunit nasira ito. Inaasahan niya na ang malas na bituin na ito ay umalis sa lalong madaling panahon, ngunit pagkatapos suriin, wala siyang planong umalis anumang oras sa lalong madaling panahon. Noong tanghali, aalis na sana si Leandro kasama si Stanley upang pag-usapan ang susunod nilang hakbang ngunit sinigawan siya ni Zillian. Leandro, saan kayo pupunta? Magsisigarilyo ba kayong dalawa sa banyo? Ako, hinatak ni Leandro ang mahabang mukha at sumagot, mag-lunch ako. Oo, kung gayon ang estudyanteng ito. Stanley, tama. Bumili ka, at kainin mo sa silid-aralan. Pumunta ka sa cafeteria pagkatapos. Nagugutom na rin ako, kumuha ka na rin. Sa akin ang pagkain na ito. Niabot ni Zillian ang isang 50 yuan bill kay Stanley. Dahil nagsalita na ang prinsipal, walang choice si Stanley kundi ang patakbuhin ang gawain. Pero naguguluhan siya. Bakit silang dalawa ang ginagamot ng prinsipal? Bagamat tanghalian pa lang, bihira ang libreng pagkain. Nawala ng pag-asa si Leandro, ngunit hindi siya naghinala ng anuman dahil palaging hinahamak siya ni Zillian, lalo na pagkatapos na hindi na shareholder si Gerald sa Pablo Industries. Paminsan-minsan ay naghahanap ng gulo si Zillian sa kanya.
Sino ang nakakaalam kung ano ang mali kay Zillian ngayon, ngunit si Leandro ay walang mga bola na asar sa kanya. Hindi inaasahan ni Uncle Fredo ang napakagandang trabaho mula kay Zillian. Para siyang naging bodyguard niya. Dahil nag-ipon ng oras si Zillian para kay Uncle Fredo kaninang umaga, nagpasya si Uncle Fredo na pumasok muli sa bahay ni Leandro. Hindi niya hinanap kahapon ang silid ni Leandro at nagkaroon siya ng pagkakataong gawin ito ngayon. Ngunit wala ring anumang mga palatandaan sa kanyang silid. Sa ngayon, 100% nakumpirma ni Uncle Fredo na wala si Cheryl sa villa ni Leandro. Nasaan kaya siya? Higit sa lahat, kahit si Yasi ay wala na. Saan kaya ikinulong ni Leandro ang dalawang tao? Inalis ni Uncle Fredo ang lahat ng bakas niya sa bahay. Bagamat normal lang silang tao, imposibleng mapansin nilang bumisita si Uncle Fredo. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Uncle Fredo, mas mabuti na maging ligtas kaysa magsisi, at ang kanyang mga aksyon ay ugali. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang pag-iingat, tahimik siyang lumabas ng bilya na nag-iwan ng tagong kagamitan sa pakikinig sa silid ni Leandro. 547. Nagsisimula na ang ikatlong auction, ang huling auction ng House York ngayong taon. Sa panahon ng auction, walang anumang bagay na nakakabighani kay Terence. Ayaw niyang dumalo sa auction, pero ibebenta ngayon ang special edition na gamot sa injury mula sa kumpanya niya, kaya ginawa niya. Kumbaga, ang ikatlong auction ay napuno ng pinakamagagandang bagay at pinakamahalagang pamilya, ngunit ayaw ni Terence na maging bahagi ng kultura, kaya hindi siya interesado sa mga alahas at mga antik. Boss, may iniisip ka ba? Hindi nagutos si Terence kay Fatty Boy, kaya ibinigay niya ang katalog kay Terence. Walang maganda. Umiling si Terence. Makakabili ka kung nasa isip mo. Matutulog muna ako saglit. Ngumiti ng pilit si Fatty Boy. Si Terence ay marahil ang tanging tao na maaaring makatulog sa ikatlong auction. Samantala, nakaupo si Trixie sa tabi ni Terence. Gusto niyang umalis siya, ngunit alam niyang hindi siya pakikinggan ni Trixie, kaya nagpasya siyang iwanan na lang siya. Hoy, Terence. Ako lang ba ang babaeng nakakaalam ng napakaraming sikreto mo? Sinusubukan ni Trixie na pigilan si Terence sa pagtulog. Anong ibig mong sabihin? Nagkunwari si Terence na hindi niya naiintindihan. Hindi alam ni Josephine na nagpapatakbo ka ng isang kumpanya, di ba? At hindi niya alam na nakakapagpagaling ka ng mga sakit, di ba? Kahit na ang dalawang babae ng iyong pamilya ay hindi ka gaanong kilala, hindi ba? Natuwa si Trixie. Siya ang taong mas nakakakilala kay Terence. Oh, siguro. Sabi ni Terence na parang wala sa kanya. Nagalit si Trixie sa pagiging insensitive ni Terence. Kung ito ay sinabi sa ibang lalaki, tiyak na sila ay labis na nasasabik at tumatalon sa tuwa. Hindi ba sapat na matamis ang boses niya? Si Trixie ay hindi kailanman naghabol ng isang lalaki at hindi kailanman nagkaroon ng kasintahan. Ang lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa mga lalaki ay mula sa internet at mga libro. Hindi niya alam ang gagawin at nagtampo. Kung wala nang iba, matutulog na ako. Tumingin si Terence sa mga mata ni Trixie at sinabing, medyo inaantok na ako. Kung ganoon, inaantok na rin ako. Gusto ko na rin matulog. Kinagat ni Trixie ang kanyang mga ngipin at humiga sa balikat ni Terence. Magandang gabi. Sumimangot si Terence at umikot, ngunit ang ulo ni Trixie ay parang magnet na naakit sa kanyang balikat at gumalaw habang nag-aayos si Terence. Hindi kaya nakahiga lang si Terence sa katawan ni Martin, di ba? Putulin mo. Sigaw ni Terence. Ziz. Ziz. Hindi pinansin ni Trixie si Terence at nagkunwaring natutulog. Matapos makita ang kawalang hiyaan ni Trixie, si Terence ay umayos na. Gusto mong manggulo? Tara na. Tingnan kung sino ang matatalo. Ipinulupot ni Terence ang kanyang braso sa balikat ni Trixie, niyakap siya, at inilagay ang kanyang mga kamay sa isa sa kanyang mga suso. Daing ni Trixie. Namumula siya sa galit. Hindi niya alam na ganito kapangahas si Terence, inaatake ang kanyang mga suso. Tumalon si Trixie at gustong sipin ang kanyang pondiya.
Gayunpaman, napagtanto ni Trixie na siya ang nanliligaw kay Terence, at ang layunin niya ay ang mahulog si Terence sa kanya. Paano niya nasisipa ang kanyang pondiya? Ngayong hinahawakan na niya ang kanyang mga suso, hindi ba't dapat ay matuwa siya at tanggapin ito? Si Trixie ay inilagay sa isang mahirap na posisyon. Siya ay sinasamantala mula sa paghipo, ngunit upang makuha ang pagmamahal ni Terence, normal para sa kanya na magsakripisyo ng isang bagay. Kung si Terence ang kilala niya sa unang araw, tiyak na pipigilan niya itong hawakan siya, ngunit ngayon ay iba na ang reaksyon ng kanyang katawan at isipan. Mula nang iligtas siya ni Terence mula sa dagat at mula sa hotel, nawawala ang galit ni Trixie kay Terence, at hindi na niya alam kung ano ang nararamdaman. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit napagpasyahan niya na ang kanyang pagnanais na mahulog sa kanya si Terence ay lumakas. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Trixie ang ganitong pakiramdam. Pakiramdam niya ay baka maawa siya sa kanyang sarili sa hinaharap. Ngunit pagkatapos na mahawakan ng higit pa, maaaring talagang gusto niya ang sensasyon at maaaring hindi mapigilan. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Terence sa kanyang sarili. Hindi lumayo o tumigil si Trixie sa paghawak sa kanyang mga suso. Ganyan ba talaga si Trixie na maging matagumpay ang kanyang plano na kahit isakripisyo ang kanyang katawan ay okay lang sa kanya? Dahil inaalok ni Trixie ang kanyang sarili, bakit kailangang magpigil si Terence? Si Terence ay hindi naging mabuting tao. Nagtago siya kay Trixie dahil ayaw niyang madamay sa mga problema ni Trixie, ngunit ngayong si Trixie na mismo ang lumapit sa kanya, literal na nagsasandok ng pagkain sa kanya, walang dahilan si Terence para tanggihan siya. At saka, ito ang unang pagkakataon ni Terence na hawakan ang dibdib ng isang babae. Ang nakaraan ay isang maikli at pansamantalang hindi pagkakaunawaan kay Yasi. Ito ay isang ganap na kakaibang kwento sa oras na ito. Lalong naging matapang si Terence matapos na walang makitang reaksyon mula kay Trixie. Napahawak pa siya sa isang dakot ng dibdib ni Trixie. Oo, ang pakiramdam na ito ay hindi masama sa lahat. Naisip ni Terence na magiging perpekto kung papayagan siya ni Josephine na hawakan din siya. Ngunit medyo walang hiya si Terence. Ninanamnam niya ang mga dibdib ni Trixie at iniisip ang kay Josephine. Bagaman, iniaalay ni Trixie ang kanyang sarili para sa kanyang masasamang plano, babae pa rin siya. Parang hindi tama sa moral na mahawakan ng ibang babae. Gayunpaman, hindi pa handa si Terence na palayain ito, kaya kumilos siya na parang natutulog habang ang kanyang kamay ay naghahanap ng paraan upang ipagpatuloy ang pag-atake. Si Trixie ay kumilos din na parang natutulog, ngunit ang kanyang mukha ay pula ng dugo, at ang kanyang paghinga ay pabilis ng pabilis. Sa wakas, hindi niya napigilan ang sarili at niyakap si Terence ng mahigpit, ipinatong ang kanyang noo sa dibdib ni Terence, at napaungol. Medyo awkward ang pakiramdam ni Terence. Alam niya sumobra na siya. Bagamat masarap itong sensasyon, hindi niya kayang hawakan lang ang dibdib ng isang babae, di ba? Pinagsisihan niya ang pabigla-bigla niyang aksyon at bumitaw sa pagkakahawak, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin kay Trixie. Dapat ba niya itong itulak palayo o hayaan itong patuloy na yakapin siya? Pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Trixie sa pagyakap sa kanya, tumangala, at nahihiyang nagtanong, masarap ba sa pakiramdam? Alam ni Terence na siya ay isang lecher, na sinasamantala ang iba. Ngunit si Terence ay hindi isang taong hindi mapag-aalinlanganan, kaya ayaw din niyang magsinungaling kay Trixie at tumango. Natuwa si Trixie na makuha ang sagot na gusto niya mula kay Terence at nagtanong, nahawakan mo na ba si Josephine? Umiling si Terence hindi. Kung gayon, ako ang nauuna. Hindi alam ni Trixie kung bakit niya ito tinatanong, ngunit nakaramdam siya ng pagmamalaki. 548. Gustong sabihin ni Terence na hinawakan niya ang dibdib ni Yasi bago niya naalala na isa lang itong hindi pagkakaunawaan, kaya tumango siya. First time ko rin mahawakan. Nahihiyang ngumiti si Trixie. Napabuntong hininga si Terence. Hindi ito ang oras para sa responsibilidad, tama. Nagsisimula ng makaramdam ng awkward si Terence. Okay lang. Ibinulong ko ang sarili ko. Inipon ni Trixie ang kanyang katapangan at sinubukang pagbantaan si Terence, ngunit nabigong lumabas ang mga salita sa kanyang bibig.
Sa halip ay naging maamo at bobo sila. Hindi ito nakita ni Terence at hindi makapaniwalang tumingin kay Trixie. Inaantok na talaga ako, matutulog na ako saglit. Pumikit si Trixie at humiga sa likod ng upuan sa halip na kay Terence sa pagkakataong ito. Naguguluhan si Terence sa ugali ni Trixie. Ito ba ang Trixie na kilala niya? Ano ang sinusubukan niyang makamit? Nawala si Terence. Hindi niya makilala itong Trixie. Biglang nawala ng buhay ang kanyang katawan at hindi maipaliwanag na nagbago ang kanyang saloobin sa kanya. Ano ang mali sa kanya? Dahil ayaw ni Trixie na kausapin si Terence sa sandaling ito, ipinikit din ni Terence ang kanyang mga mata. Si Terence ay nakaramdam ng kakaiba at humanga kay Trixie sa parehong oras. Paano ito ma-air out ng ganoon kadali? At nagkaroon ng kapayapaan ng isip sa pagtulog. Ang auction ay maayos at ayon sa schedule at maraming mga item ang nabili na may napakataas na presyo. Bagamat walang binili si Miracle Doctor Kang sa pagkakataong ito, napakasaya nila na nakaupo lang doon. Dahil inisip ni Miracle Doctor Kang na siya ay magiging pinuno ng isa sa mga marangal na bahay sa lalong madaling panahon at magiging kapantay ng iba pang mga pinuno ng mga marangal na bahay na may malakas na impluwensya at kapangyarihan sa lipunan. Matapos makuha ang titulong Maharlika, tiyak na magiging maliwanag ang kanilang kinabukasan. Mula sa pagbili ng mga sangkap hanggang sa pagbebenta ng gamot, hindi maikakailang aabot sila sa mga bagong taas, at isang bagong-bagong house kang ang isisilang. Ngayon, maraming tao mula sa mga maharlikang bahay ang malinaw na nagpakita ng kanilang kabaitan kay Miracle Doctor Kang, na isa sa mga dahilan kung bakit naging confident si Miracle Doctor Kang sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, tumango lang sa kanya ang Haitian gaya ng nakagawian, hindi man lang umimik. Inisip pa rin ni Miracle Doctor Kang na sinusubukan lang ni House York na kumilos ng neutral sa publiko. Kung ang tagapag-ayos ng taunang pagdiriwang ng Noble House ay tatabi sa mga Kang, ano kaya ang iisipin ng publiko? Ang ikatlong auction ay talagang puno ng mga dekalidad na item. Nainggit si Guillermo sa mga bidder. Hehe, kami, House Kang, ay babalik na may load sa susunod na taon. Sa taong ito, bubuo at ginagastos namin ang aming pera sa mga tamang lugar. Confident na sabi ni Miracle Doctor Kang. Medyo naiingit din siya, pero pinigilan niya ito para sa kagustuhan niya sa kinabukasan. Ang huling bagay sa auction ay ibinaba ng tagapagmana ng isa sa mga marangal na bahay. Isinara ni Miracle Doctor Kang ang katalog sa kanyang kamay at aalis na sana ngunit pinigilan siya ng auctioneer. Nagdaragdag kami ng isa pang item sa pagtatapos ng auction tulad ng kahapon. Ang auction item na ito ay nagmumula sa Miracle Dr. Larkin's Medicine Company, ang Special Edition Injury Medicine. Espesyal na edisyong gamot sa pinsala. Ang Miracle Dr. Larkin's Medicine Company ay may parehong limitadong edisyon ng Golden Creation. Hindi ito Golden Creation, ito ay Injury Medicine. Kung gayon ang epekto ay pareho. Maaaring iba ito. Ang mga tao ay nagsimulang magsabi ng kanilang mga katanungan. Lahat sila ay interesado sa Miracle Dr. Larkin's Medicine Company mula noong unang auction. Ang Pill of Life Extension at Toxic Cleansing mula sa Miracle Dr. Larkin's Medicine Company ay nabili sa napakataas na presyo, kaya biglang magdagdag ng item sa huling auction ay makakaakit ng atensyon ng buong auction. Ngunit karamihan sa kanila ay nag-isip na ang mga bagay ay malamang na pareho sa ibinigay ng Miracle Dr. Kang Medicine Company kahapon matapos marinig ang pangalan. Tay, kailan gumawa si Martin ng katulad ng ating Golden Creation? Baka mayroon din siyang recipe. Napakunot ang noo ni Guillermo matapos marinig ang pangalan ng gamot. Injury medicine ang sa kanila at ang sa amin ay Golden Creation, iba ito. Tsaka baka hindi rin epektibo. Hindi nagpanik si Miracle Dr. Kang dahil alam niyang confidential ang recipe niya at imposibleng masuri. Ang mga sangkap ay bihira din. Imposible ang mass production. Nabili pa nga nila ang karamihan sa mga sangkap mula sa supplier sa China. Tiyak na ginagaya nila tayo. Napagalitan si Guillermo, hindi nasisiyahan. Walang hiya. He's still calling himself Miracle Dr. Guan.
Talagang napakagaling niyang gayahin ang isa. Ang imitasyon ay imitasyon lamang, hindi sila magtatagumpay sa ganitong paraan. Umiling si Miracle Dr. Kang at ngumiti ng walang pakialam. Gayunpaman, ang paggawa ng Special Edition Injury Medicine sa sandaling ito ay isang maling hakbang. Oo. Tumanggo si Gilier. Tama ka. Ibinente namin ang limitadong edisyong Golden Creation kahapon, karaniwang tinutugunan ang mga pangangailangan ng karamihan. Sino ang bibili ng kanilang gamot ngayon? Tiyak na mapahiya nila ang kanilang sarili kung walang bibili nito. Ay enjoy natin ang palabas. Napangiti si Miracle Dr. Kang. Sa palagay ko, ang hindi pag-alis ng maaga ay isang tamang pagpipilian pagkatapos ng lahat. Makakakuha tayo ng libreng palabas. Lolo, sa tingin ko hindi naman ganoon katanga si Fatty Boy, di ba? Medyo hindi sigurado si Polong. Kung ilalabas nila ang parehong bagay, hindi ba sila natatakot na mawala ng mukha sa publiko? Hindi naman siya tanga. Kung hindi siya tanga, binili niya kaya ang stupid box sa halagang 20 million kahapon. Idinagdag ni Miracle Dr. Kang, ito ay nagpapatunay na siya ay walang katalinuhan at kulang sa paningin. Iba ang sitwasyon kahapon. Siya ay nakikipaglaban upang makuha ito sa lahat ng mga gastos at pinilit na bilhin ito. Ako mismo ay iniisip pa rin na hindi siya isang hanggal na tao. Umiling si Polong at nanatiling tahimik pagkatapos noon. Medyo masaya ang auctioneer sa reaksyon ng karamihan. Gusto niyang ipakilala ang mga epekto ng Special Edition Injury Medicine ngunit naisip na mas mabuting ipaubaya na lang ito kay Changi. Pagkatapos magayos ng mga tao, sinabi ng auctioneer, naniniwala ako na lahat ay interesado sa mga epekto ng Special Edition Injury Medicine, tama ba? Salubungin natin ang CEO ng Miracle Dr. Larkins Medicine Company sa entablado habang ipinakilala niya sa atin ang kanilang bagong produkto pati na rin ang mga Special Edition effect. Bagamat may ideya ang karamihan sa mga epekto ng Special Edition Injury Medicine, nanatili silang tahimik dahil ito ay mula sa Miracle Dr. Larkins Medicine Company, ang Miracle Doctor na kanilang iginagalang, kaya tahimik silang naghintay para umakyat si Fatty Boy sa entablado. 549. Matagal nang hinihintay ni Fatty Boy ang pagkakataong ito. Sa wakas ay naipromote niya ang kanyang kumpanya sa pagkakataong ito. Tumayo siya at pumunta sa stage. Ito ang pangalawang pagkakataon na nasa entablado si Fatty Boy. Ang pagtrato na ito ay hindi man lang ibinigay sa mga pinuno ng mga maharlikang bahay, ngunit ipinagkaloob ito sa kanila ni House Yu na nagbibigay sa kanila ng karangalan. Siyempre, ang karangalang ito ay ibinigay kay Martin at si Martin lamang ang may ganitong espesyal na pagtrato. Pagbati sa lahat ng mga VIP. Naniniwala ako na ang lahat ay nagulat sa aming bagong produkto, ang Injury Medicine at Special Edition Injury Medicine. Ano kaya sila? Masigasig na sinabi ni Fatty Boy, payagan akong lutisin ang misteryo para sa inyong lahat. Naturally, lahat ng mga bisita ngunit Miracle Dr. Kang ay labis na nasasabik at interesado sa produkto. Kahit na ito ay maaaring kapareho ng Golden Creation, binibigyang pansin pa rin nila ito. Pagkatapos ng lahat, ang Miracle Dr. Larkins ay isang pangalawang pagpipilian. Hindi na nila kinailangan pang yumuko sa House Kang. Sa kabutihang palad, ginawa namin ang Skin Beautifying Golden Creation. Kung hindi, ang aming promosyon ay tiyak na mawawala. Nairita si Miracle Dr. Kang at sinabing may galit paano nila nakuha ang recipe. Marahil ay papanggap sila. Sabi ni Gilier. Ang mga scam na ito ay hindi mabubuhay ng matagal sa merkado. Sa tingin ko hindi sila maglalabas ng hindi epektibong produkto. Tinitingnan ni Polong ang mas malaking larawan at sinabing, Lolo, tama ka. Sa kabutihang palad, una namin ginawa ang Skin Beautifying Golden Creation. Nauna kami sa kanila ng isang hakbang. Natural na hindi alam ni Fatty Boy kung ano ang sinasabi ni House Kang, ngunit malamang natatawa siya kapag nalaman niya. Ang gamot sa pinsala na ito ay maaaring makatulong sa paghinto ng pagdurugo at agarang paghilom ng sugat nang hindi nag-iiwan ng anumang mga galos. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao.
Hindi ba ito ang kapareho ng Miracle Dr. Kang's Golden Creation? Samantala, nagbago ang mukha ni Miracle Dr. Kang, naging berde sa galit. Ngayong tama ang kanilang akala, halatang hindi siya matutuwa. Lahat ay marunong magloko, ang pagiging epektibo ng gamot ang pangunahing punto. Ngumuso si Guillermo. Lolo, pareho ba ang recipe ng ibang side ng House Kang? Biglang naalala ni Polong ang pangyayaring iyon. Akala niya na divulge na ang recipe nila. Sa tingin ko ay hindi. Naghihinala ka ba na pareho ang recipe nila? Naintindihan agad ni Miracle Dr. Kang kung ano ang pinagsasabi ni Polong. Ma'am, si Jacob ay napakabuti sa kanila, natatakot ako na siya ang nagsabi sa kanila ng recipe. Kumunat ang noo ni Polong at sinabing, kung hindi, bakit hindi sila nagsimula ng kumpanya ng mas maaga? Bakit kailangan nilang tumayo hanggang sa makilala nila si Jacob at gumawa ng parehong gamot? Sa palagay ko ay hindi nakita ng kapatid ko ang recipe. Umiling si Miracle Dr. Kang. Ang dahilan ng kanilang pag-aaway ay nagmula sa recipe. Iginiit ng kanyang kapatid na walang sino man sa kanila ang tumingin sa recipe o gamitin ito upang magsimula ng isang negosyo, ngunit ninakaw ito ng Miracle Dr. Kang at nagsimula ng isang negosyo. Kung nakita ng kapatid niya ang recipe, magsasama-sama sila sa halip na mag-away. Hindi ko pa ito nakita, ngunit walang ganoong pagkakataon sa mundo, di ba? Nag-alinlangan si Polong. Hanam, tatanungin ko siya pagkabalik ko. Kumunat ang noo ni Miracle Dr. Kang. Kung ang recipe na ito ay ibinigay ng kanyang sariling kapatid, kung gayon wala siyang masasabi. Gayunpaman, kung ang recipe na ito ay hindi ibinigay ng kanyang kapatid, kailangan nilang imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Tumigil si Polong sa pagsasalita at tumangala kay Fatty Boy, hindi sigurado kung ano ang inilalabas niya. Ang aming normal na injury medicine ay nasa merkado sa susunod na buwan, at hinding-hindi kami mauubusan ng stock para dito. At saka, ibinebenta namin ito sa 179 retail price. Panay ang pagsulong ni Fatty Boy sa kanyang kumpanya. Naniniwala siya na ikakalat ng mga auction ang balita sa pamamagitan ng bibig. Ang salita ay kakalat mula sa tao patungo sa tao, 1 hanggang 12 dosenang daan-daan, at sa lalong madaling panahon, ang Miracle Dr. Larkins Medicine Company ay sisikat. At saka, ang kanilang injury medicine ay mas mataas kaysa sa Golden Creation dahil sa presyo at walang limitasyong supply. Sa sandaling wala ng stock ang Golden Creation, maiisip ng mga tao ang injury medicine mula sa Miracle Dr. Larkins Medicine Company. Pagkatapos mag-apply ng injury medicine, malalaman nila na ang mga epekto ay kapareho ng Golden Creation. Hindi na kailangang sabihin, sisimulan nilang bilhin ang injury medicine sa halip na ang Golden Creation. Huwag kailanman maubusan ng stock. Ano ang biro na ito? Tumawa si Guillermo, binili namin ang lahat ng hilaw na sangkap sa buong China, saan sila bumibili ng sa kanila. Kahit na siya si Martin, duda ko na makakakuha siya ng anuman. Alam ko, di ba? Sa normal na mga pangyayari kapag may sapat na mga sangkap, hindi tayo nauubusan ng stock, sino ba naman ang magnanais na kumita ng mas kaunti? Tanging kapag ang mga materyales ay masyadong mahal at ang kita ay mababa. Ngunit kung sila ay bibili ng mga sangkap sa mataas na presyo at nagbebenta ng gamot sa 179, hindi ba sila nalulugi? Umiling si Miracle Dr. Kang. Hindi niya talaga maintindihan ang mga ito. Kahit na sila ay House Kang, hindi nila palaging magagarantiya na mayroong stock. Paano ginagawa ni Martin iyon? Malamang hindi. Umiling si Polong at sinabing, una, nagpakalat sila ng balita. Kung hindi nila matutupad ang kanilang pangako, maaapektuhan ang kanilang reputasyon. Ito ay maaaring maging lubhang nakamamatay para sa isang bagong kumpanyang tulad la. Kung kaya nilang magsinungaling, tiyak na patuloy silang magsisinungaling, at ang kanilang reputasyon ay masisira kapag inilaantad ng media ang kanilang kasinungalingan sa publiko. Pangalawa, kung talagang kaya nilang mag-promote ng produktong ito sa lahat ng oras sa ngayon.
Walang stock ang ibig sabihin ay walang tubo, at sa napakababa ng presyo, maaaring imposibleng masakop ang gastos bukod pa, nabigyan sila ng pagkakataong i-promote ang kanilang sarili, kaya bakit nila ito pinili kaysa sa iba? Tumango si Guillier. Nakita niyang makatwiran ang paliwanag ng kanyang anak, ngunit ang mga bagay ay mas kakaiba sa kasong ito. Si Miracle Doctor Kang na nakatingin kay Polong, nakahinga. Sa kabutihang palad, kasama natin si Polong. So ibig sabihin, mayroon silang stock. I guess so. Sinabi ni Polong, maaaring nakabili na sila ng mga sangkap sa napakataas na presyo, na may sapat na oras para i-promote ang kanilang kumpanya, o nakahanap sila ng ibang channel para sa mga sangkap na hindi namin alam na umiiral. Ma'am, hindi masama. Tumango si Miracle Doctor Kang. Malakas yata ang kalaban namin, minaliit namin sila. Hehe. Huwag kang mag-alala. Umiling si Polong sa hindi pagkakasundo. Oh, bakit? Curious na tumingin si Guillier sa kanyang anak. 550. Alinmang paraan, ang pagbili nito sa mataas na presyo o mula sa isang alternatibong mapagkukunan, mabibigo silang masakop ang kanilang mga gastos. Ngumiti si Polong. Dahil nakuha na ng House Kang ang lahat ng mga channel at nakukuha pa rin nila ang mga sangkap, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay bumibili sila ng mataas para makuha ang mga materyales. Napilitan silang kurutin ang mga mapagkukunan mula sa ibang mga lugar. Kaya hinding-hindi sasagutin ng kanilang tubo ang kanilang gastos. Ang halaga ng ating golden creation ay humigit kumulang 150 at ibinebenta nila ito sa halagang 179. Pagkatapos ng bayad sa retail, ang natitira sa kanila. Wala lang, halos hindi nila masakop ang gastos at ito ay nakalkula sa aming mga gastos. Oo. Masyadong mababa ang presyo nila. Nalaman din ni Guillier ang problema. Kaya lahat tayo ay dapat na umupo at magsaya sa palabas. Napangiti si Polong. Sa tingin ko ang kalaban natin ay mula sa isang napakayamang organisasyon at nakuha ang suporta ni Martin, kaya gusto niyang sumikat, ngunit dahil nasakop na natin ang merkado, ang tanging pagpipilian nila upang talunin tayo sa merkado ay ang pagbebenta ng kanilang gamot sa mas mababang presyo. Sa kabilang banda, para mabawi natin ang kontrol, kailangan lang nating ibaba ang ating presyo, na magiging sanhi ng pagbaba nila ng kanilang presyo at ang pag-uulit ng mga sangkap ay susunod na lamang. Mahal at hindi maiiwasang tataas ang ating gastos kapag wala ng pera si House Kang para ipagpatuloy ang cycle na ito, isa ito sa mga taktika na ginamit ng negosyante, hindi ko sasabihin na ang taktika na ito ay hindi epektibo, sa katunayan, marami ang nahulog sa taktika na ito. Well said, Polong. Hindi natin sila dapat na pabigla-bigla na subukang talunin sila at bawasan ang presyo ng ating mga gamot. Hinihikayat lang tayo ng ating mga kalaban sa kanilang bitag para mapatay nila tayo. Dahil napagdesisyonan ng ating mga kalaban na talunin tayo sa pamamagitan ng pagkawala ng pera, tingnan natin kung hanggang kailan sila tatagal kung lalayo tayo sa kanilang bitag. Sabi ni Miracle Doctor Kang. Anak, on point ang analysis mo. Hindi ko masasabing hindi ako humanga. Nakatadhana silang maging malas sa loob ng 8 taon dahil sa pagpili sa iyo bilang kalaban nila. Si Guillier ay namangha sa sarili niyang anak. Tatay, sobra mo akong pinupuri. Bagamat sinabi ito ni Polong, nakaramdam siya ng labis na pagmamayabang. Nakikita niya sa tusong tukanan ng kanyang kalaban na parang siya ang taong nasa likod ng mga eksena. Nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Siyempre, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi mali ang pagsusuri ni Polong. Ito ay ganap na tama sa halip ngunit ang kasong ito ay hindi normal. Sa pagkakataong ito, ang Special Edition Injury Medicine na ibinebenta namin ay malinaw na iba sa mga nakita mo sa merkado. Sabi ni Fatty Boy, ang espesyal na edisyong ito ay may epekto ng injury medicine at pati na rin ang epekto ng pagpapaganda ng balat. Ang aming injury medicine ay mahusay sa pagpapagaling ng mga sugat nang hindi nag-iiwan ng anumang peklat habang ang aming special edition injury medicine ay nakapagpapagaling ng mga lumang peklat na may bagong balat at nakakatanggal ng mga peklat ng lubusan. Siyempre,
Ito ay isa lamang sa mga pangunahing epekto, mayroon pa ring maraming improving na epekto ng iyong balat, ang pag-improve ng iyong balat, ang pag-improve ng mga epekto ng iyong balat, ang pag-improve ng iyong texture black spots, lumiliit na pores at marami pa. Naging awkward ang auction hall. Natahimik sandali ang mga tao bago muling nabuhay. Ang espesyal na edisyong gamot sa pinsala na ito ay may parehong epekto sa skin beautifying golden creation mula kahapon. Ano sa lupa ang nangyari? Nagkataon lang na nangyayari sa auction dalawang magkasunod na araw. Dalawang araw, dalawang bahay, dalawang magkaibang kumpanya ng gamot ang naglalabas ng parehong bagay bilang pangwakas para sa auction. Ang pagkakatulad ay nakakagulat. Naging galit ang mga mukha ng mga tao ni House Kang. Naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Miracle Dr. Kang. Sigurado siyang nakita ng kapatid niya ang recipe at sinabi niya kay Martin. Kung hindi, walang paraan na mangyayari ito. Kaya lang hindi nila alam ang pangalan ng gamot at tinawag itong Special Edition Injury Medicine sa halip. Malinaw na nag-aaway sila ngayon ni House Kang. Si Gillier ay naging nakakatakot. No wonder nakipag-away din sila para sa Millennium Snow Lotus kahapon. So alam talaga nila ang epekto ng herb. Pero bakit hindi nila itinuloy ang laban? And they still have the balls to auction their medicine. Hindi ba sila natatakot na walang stock? Kung hindi ako nagkakamali, baka nakakuha na sila ng Millennium Snow Lotus dati. Sabi ni Miracle Dr. Kang. Medyo bihira ang halamang ito, ngunit hindi ito mahirap makuha. Hindi ba kahapon lang tayo nakakuha ng isa? At sa reputasyon ni Martin, hindi magiging mahirap ang pagkuha ng halamang ito. Lolo, paano naman ang promotion natin? Nagsimulang magpanik si Polong. Siya ang pinakamahalaga sa promosyon. Nagbago ang mga bagay. Medyo nag-alala si Miracle Dr. Kang, ngunit wala siyang pagpipilian. Walang humiling ng trahedyang ito at hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa kanila. No wonder nakakaiba ang tingin sa amin ni House York kahapon. Naipaalam na sa kanila ang tungkol sa kaganapang ito noon pa man. At, hindi nila ito ipinalam sa amin. Halatang pinapahiya nila kami sa publiko. Puno ng puot ang mga mata ni Polong. Kung hindi makapag-upgrade ang House Kang, hindi magagarantiyahan ang kanilang kinabukasan. Si Martin ay sumobra sa oras na ito. Ngumisi si Gillier. Tingnan natin kung sino ang pinakakampyon sa malapit na hinaharap. Pagkatapos ng pagpapakilala, umalis si Fatty Boy sa entablado para sa auctioneer. Sa katunayan, hindi na kailangan ang auction dahil iminungkahi ni Fatty Boy kay Terence na dagdagan ng dami ng gamot pagkatapos ng insidente kahapon. Inalok pa ni Fatty Boy ang kanyang 10 bote para idagdag sa auction. Inirerekomenda pa niya si Terence na magdagdag ng isa pang 50 pre-order tulad ng House Kang. Ang pagkilos na ito ay higit sa lahat ay para lamang salakayin si House Kang. Dahil magkaaway sila. Naisip ni Fatty Boy na kailangan niyang mag-aksaya ng maraming oras para hikayatin si Terence na may mga dahilan, ngunit sa sandaling marinig ni Terence ang salitang, paghihiganti, tinanggap niya ang rekomendasyon. Ang pagtulong sa niyang kapatid na si Jacob na makaganti ay isang bagay na hindi tatanggihan ni Terence. Tuwang-tuwa si Terence kay Fatty Boy, na kusang nagalok ng kanyang 10 bote. Dahan-dahang tinanggap ni Terence si Fatty Boy at isama siya bilang bahagi ng kanyang grupo. Nakatingin si Fatty Boy sa mas malaking larawan. Walang hindi niya makukuha kung ang taong sinusundan niya ay si Terence. Kaya bukas palad niyang inalok ang kanyang mga gamit at nagsimulang makipag-ugnayan kay House York. Hindi napigilan ni House York ang kanilang kagalakan nang marinig nila na si Fatty Boy ay nagdaragdag ng higit pang special edition injury medicine sa auction. Maliban sa kumita ng mas malaking kita mula sa auction, maaari pa silang makawala sa banta ni House Kang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.